ex-spokesperson Panelo waits in on Duterte ICC hearing. So ito, i-play po natin. Mga kapamilya, puntahan naman po natin ngayon si Kat Domingo mula sa The Hague. Kat, kamusta dyan? Nasa labas ka pa rin ba ng ICC? Adrian, naka-break ngayon Ay, pakinggan nyo ang sasabihin ni Panelo. yung pre-trial chamber 1, kaya nandito yung karamihan sa labas ng ICC. Sa ngayon, ongoing yung mga interview sa iba't ibang mga dumalo doon sa pagdinig kanina. Susubukan nating humila for some live reactions doon sa mga abogado, mapa-victims man o mapa-supporter man ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So far, ongoing kasi yung interview ngayon at naghihintay tayo nung turn natin when it comes to pulling aside some of the lawyers na nandito nga para sa mga biktima. Kanina nakita natin si Attorney Salvador Panelo, nakikita ko siya naglalakad papunta dito sa akin. Nakikain siya doon. Sa bagay, mga kababayan, wala naman din magandang sasabihin na itong si Panelo kung hindi puro pagtatanggol dito po kay dating Pangulong Duterte. Pero hindi po talaga nila may aalis ang katotohanan na malaki ang chance mga kababayan na hindi na po talaga makalabas si Duterte dyan po sa The Hague. Kasi nga, lalo na napakagaling mga kababayan nung nitong si Julian Nichols, dahil ipinakita po talaga niya lahat, ipinresinta niya lahat mga kababayan ng mga ebidensya with resibo pa na makakapagdiin po talaga dito po kay Digonggong. Anyway, Kuya Rani, may galab shoutout at saka Ma'am Dolly Babes. Sa Duterte supporters ng dinuguan, dito siya nananghalian. Susubukan natin si Attorney Sal. Attorney Sal! Sir, I'm so sorry. Very quickly, live on ABS-CBN. Sorry ma'am. Mabilis lang, super mabilis lang. Sir, your reaction dun sa first half ng trial, ng hearing, dun sa confirmation of charges ng dating Pangulo. Ano po yung initial thoughts nyo dun sa mga naging argumento ng prosecution at ng defense? Gaya ng sinabi kong paulit-ulit, kasi marami na nag-interview sa akin, yung prosecution, ang mga nilatag nila doon ay a repetition of the false narratives they've been dishing out all this year. Nako, hindi masasabing ano yan, mga narrative o paninira kay Duterte. Maliwanag mga kababayan, nakita nyo po. Kita nyo namang mabuti. Nung nagsalita na si Julian Nichols, talagang inilatad niya mga kababayan. Lahat, actually hindi pa nga lahat pero inilatad niya yung karamihan sa magpapatunay na talagang nakumit ni Duterte yung pagpaplano para po sa pagpapatumba or naging dahilan ng pagkawala ng ilang mga kababayang Pilipino po natin nang hindi dumadaan sa due process. Yan po yung pinakamatindi mga kababayan kanina. Kaya nga sa totoo lang, nung nagsasalita na nga itong si Julian Nichols, inilalabas lahat ng mga ebidensya mga kababayan, yung mga matitibay na ebidensya, halos makikita nyo sa pagmumukha ni Nicholas Kaufman na hindi na po mapakali mga kababayan. Dahil alam nila na matibay yung ipinapakita ng International Criminal Court na mga ebidensya mga kababayan laban po dito kaya Digonggong. Kaya nga malaki ang posibilidad mga kababayan na si Duterte talaga ay maoblong dito. Diba? Lalo na nung ipinakita na yung pagkakasangkot ni na Bato de la Rosa, ni na Bongo, ni na Aguirre. Diba makikita nyo mga kababayan na talagang nakasalansan yung mga ebidensya. Anyway, tuloy pa natin. Based on surmises, allegations, hearsays, na wala namang kayo ebidensya. Puro paninira ang ginagawa nila. You mentioned earlier na gusto nyong i-mention ng defense yung isang point na hindi pa nare-raise, which is? Kasi unang-una, yung mga raise ng mga prosecution, sinagot lahat yun ang defense. Maganda yun. Pero kahit na maganda yung pag-raise ng defense, gusto ko sana questionin nila jurisdiction ng hukumang ito. Kasi walang jurisdiction ito dahil yung mismong batas nila na lumikha sa kanila ay nagsasabi sa kanila, hindi kayo pwedeng pumasok sa isang bansa na may kakayahang umusig. Ay, ang bansa natin may kakayahang umusig. Hindi, at saka mga kababayan, bago naman kasi ang Pilipinas kumala sa International Criminal Court, may nauna na po silang investigasyon. At bilang pagrespeto mga kababayan sa nauna po nilang investigasyon na yon, dapat po nilang tapusin at ipagpatuloy yon mga kababayan kahit na kumalas pa ang Pilipinas sa International Criminal Court. So ngayon, may jurisdiction man niya sa panahong ito ngayon or wala na po silang magagawa kasi nasa kamay na ng International Criminal Court. Ito pong si dating Pangulong Duterte. Ang tanging magagawa lamang po nitong sina Panelo at ng mga taga-suporta ni Digong mga kababayan ay maghintay kung si Duterte ba ay maaabsuelto o hindi. Pero ang tingin natin dito mga kababayan mukhang hindi. Libo-libo na pinakulong, libo-libo na inusig. 2 presidente pinakulong natin, 2 senador pinakulong, 1 presidente sinipa. Ano pa bang gusto nila patunayan? So walang jurisdiction, kaya para sa akin nagiging irrelevant sa akin nga itong hearing na ito. Okay, thank you sir for your reaction. Nagmamadali
nagmamadali sila ngayon, Adrian, kasi 10 minutes na lang magsisimula na yung hearing. Sinusubukan natin ngayong habulan yung yung defense counsel sa 30 minutes. Very quickly, sorry. Live sa ABS-CBN News. Yeah. Reaction niyo po doon sa mga sa first half nung first day ng pagdinig? Well, masaya kami na natuloy ang confirmation of charges. Tapos maganda pagkalahat ng prosekusyon, ng ebidensya at elements ng crime, yung tatlong elements ng crime against humanity na papatunayan namin sa trial. Ang victims naman, maganda rin yung pagka-present ng legal counsel namin sa legal team ng mga victims na nasabi doon na pag hindi mo confirm ang charges, lalong titindi yung threats at atake sa mga kaanak ng biktima, sa mga witness. And secondly, dapat lang magkaroon ng trial kasi magkakaroon ng aninag ng justisya ang mga kaanak ng biktima. At pangatlo, maging historical record ang trial. Kasi pag ma-confirm ang charges, magkaroon ng trial, historical record. Nabanggit na namin doon sa submission ng mga victims na hanggang ngayon kasi hindi talaga natahi yung ano ba talaga nangyari ng 6 na taon na yan. Kalat-kalat kasi. Pero pag may trial, magkakaroon ng historical record para maituro sa susunod na henerasyon ang nangyari. Para hindi na maulit pa. Katulad ng sa Germany, Hitler, na kung saan tinuturo na rin sa susunod na henerasyon ng mga Aleman anong nangyari ang ginawa ng Nazis. So I guess, ganun ka-importante ang pag-confirm ng charges. It's not only about the justice for the victims of... Eto mga kababayan, na confirmation of charges pa lang to. Etong nangyayaring ito. Wala pa sa arraignment mga kababayan. Wala pa sa mismong trial or yung mismong hearing mga kababayan na trial talaga. Wala pa doon. Confirmation of charges pa lang to pero nag-iiyakan na yung mga DD-shit. Di lalo na kapag nasa arraignment na or nasa trial na mga kababayan, di baka lalong mag-iyakan yung mga yan. Kasi yung mga DD-shit ay iba, nag-iiyakan na Hindi na maipinta yung mukha dahil alam nila na mukhang malabo pong makalabas. Etong si Duterte kasi matibay mga kababayan yung ebidensya. 'Di ba? May substansya yung ebidensya laban po kay Digong. EJK, that's also for the kumbaga historical record to ensure that the next generation of Filipinos will no longer support another kind of system that allows na kaliwat ka naman patayan sa bansa natin. Sir, very quickly, how confident are you? I know it's too early to tell, but how confident are you that this will proceed to a formal trial? Yes, very confident kasi tingnan mo nila lahat ng prosecution kanina, 3 elemento ng crime. So, widespread or systematic. Madali talagang may evidence yan. At pangalawa, against civilians. That's the second element ng crime against humanity. Ay, siyempre, wala namang debate na dyan. Yung pangatlo, with knowledge of that. Ibig sabihin, alam ni President Duterte. So, yan. So ngayon mga kababayan, ito, ano na natin dyan Ang isa lang naman sa sigurado dyan kung alam ba ni Duterte yung mga ginagawa nung kanya mga nasa sa ibaba. Kung alam ba ni Duterte yung krimen na nakumit po niya. At alam niyo po ba kung ano yung nakapagpahamak lalo kay Digong? Kung matatandaan nyo, di ba nung naaresto siya mga kababayan, nung 2025, may sinabi siya pagkababa niya ng eroplano or after magpahinga mga kababayan nung eroplano, nung airplane, di ba ang sinabi ni Duterte, gumawa siya ng video. Ang sabi niya, lahat ng pananagutan po ay sasaluhin niya. Lahat ng pananagutan, siya na ang bahala. Sumalaw mga kababayan. At dahil doon, napatunayan na alam ni Duterte yung krimen na pinasok po nila. Alam ni Duterte yung pananagutan na posibleng harapin niya in the future mga kababayan. At ito na nga, nangyari na. Hinaharap na niya yung pananagutan niyang yon. Ano po? So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, gaya ng sabi ko kanina, wala naman tayong iba maririnig sa mga kaalyado ni Duterte kung hindi sasabihin nila, walang jurisdiction, pangit yung trial, at walang substance yung mga ebidensya. Yan at yan lang din paulit-ulit yung sasabihin na mga kaalyado ni Digong. Pero ang matindi kasi dito mga kababayan, matibay yung ebidensya laban po kay Duterte. Yun po yung dahilan kung bakit tingin natin mga kababayan na mukhang malabo pong makalabas etong si Digong. At malaki ang pananampalataya natin na magpo-proceed to trial ito. Ano po, dahil nga makikita nito na may sapat na ebidensya at may matibay na ebidensya para po magkaroon ng trial at litisin etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po, so kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang komento ninyo, hingil po dyan mga kababayan sa usapin po na yan.